Welcome to my channel, my Showbiz Corner. Viewers, supporters, subscribers. Isang 18, binandera at pinamukha sa gobyerno na ang SB19 ay nagpapalago ng ekonomiya. Ito nga matapang na naglabas ng saloobin itong si Raziel Relien, isang certified 18 girl, SB19, #SB19 wakas at simula. Nagawa ng SB19 ang ganitong event na napakahusay. Sobrang husay, ambulance, medics, traffic marshals, fire truck, pati CR. Grabe, amazed na amazed ako sa CR. Sa Germany ko lang naranasan ang ganun. Pero kaya naman pala gawin sa Pinas. Ibang level lang si SB19 kasi naka-aircon pero kaya po talaga. Heto ang patama. Hindi patama, talagang totoo. Sa prangkahan lang tayo. Ito sabi ni Raziel Relien. Sa mga politiko dyan, sa mga government officials, huwag nyo lang ibulsa ang pera ng bayan. At kung iisipin nyo lang ang kapakanan ng sambayanang Pilipino, magagawa nyo rin ang nagagawa ng SB19. Dapat matuto kayo sa kanila. O di ba? Tama naman itong si Raziel Relien. Promise, uunlad talaga ang Pilipinas. Festival can boost economic activities. Kita nyo naman, kahit grabe ang crisis sa Pinas, kahit na nag-triple ang gas price, people pays for entertainment pa rin. Kasi kailangan yan para mabuhay. Pinoys are little but happy people, of course. Kaya dagdagan ang mga festivals at gawing world class. Tamang-tama yan, sapul na sapul. At ang masasabi ko lang din, I think kahit sinong maging presidente, maging congressman, congresswoman, senador, mga gobernador, vice governor, mga head, mga empleyado ng ahensya ng gobyerno, basta may power o kapangyarihan, ay madaling masilaw sa salapi. Kapag ikaw galing ka sa wala, galing ka sa kunti lang ang pera mo, nanalo ka sa isang posisyon, of course, magka-power ka at magkapangyarihan. Kapag ikaw isang pinuno, sabihin natin isang pinuno o senador o presidente, kapag latagan ka, kapag nasa harap mo ang milyong-milyong, bilyong-bilyong, trilyong-trilyong salapi na pera, pesos, talagang masisilaw ka. Talagang magkaroon ka ng no contentment, greediness, kumbaga. Dahil yan ang Pinoy. Sakit ng Pinoy. Pero hindi ko sinasabi lahat ng Pinoy ganyan. Siguro 3 out of 10. Yes, sabihin natin 3 or 4 out of 10. Maraming kurakot. Hindi mawawala ang kurakot sa gobyerno. Sabihin nyo sa akin, sinong presidente sa Pilipinas noon at ngayon ang hindi nangurakot? Di ba halos lahat kurakot? Kasi kung talagang may malasakit ang gobyerno sa Pilipinas o ang Pilipino na may power, hindi siya agad-agad masisilaw sa pera. Dapat wala siyang hidden agenda na kumukuha ng pera secretly sa kaba ng yaman o buwis ng mga Pilipino. Dapat iniisip muna ang kapakanan, ang malasakit, kung ano ang dapat magiging paraan para maging matagumpay, maging success ang ekonomiya ng Pilipinas, maraming walang aalis. Dapat nga mag-focus ang gobyerno, ang mga senador sa paggawa ng maraming kumpanya na kung saan lahat hinahired mga Filipino. Pag walang experience sa mga ganyang klaseng kumpanya, magpa-TESDA sila, which is walang bayad. Kasi ang TESDA, galing sa buwis yan ng mga Pilipino, lalo na sa mga OFW. So lahat ng mga Pinoy na walang trabaho, na walang skills, na nasa Pilipinas, dapat mag-train sa TESDA. At kung matapos, yun ang magtatrabaho sa mga kumpanyang itatayo ng gobyerno. Hindi magtayo ng mga mall, mga ganyang-ganyang infrastruktura na hindi naman kumikita. Dapat kumpanya na kung saan ang mga Pilipino lahat natatrabaho, pero bago magtatrabaho, mag-TESDA muna, mag-training, mag-vocational na walang bayad. Dahil marami ang pera, malaki ang pera ng Pilipinas. Milyong-milyon, bilyon-bilyon ang mga buwis. Ang buwis na binabayaran ng mga Pilipino. Yun ang gagamitin paggawa ng kumpanya at pag-train sa mga tao na maging employer o workers doon sa kumpanyang itatayo ng gobyerno sa loob ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Yun ang dapat. Maraming sinasabi, maraming komento ang mga Pilipino, lalo na ang mga ahensya ng gobyerno, lalo na ang mga kritiko na walang pera ang Pilipinas, papatayo ng kumpanya, factory, ano yung milyong-milyong, bilyong-bilyong, trilyong-trilyong buwis
na ninanakaw, binubulsa ng mga buhaya. Ano yun? Tapos sabihin na naman na, ang TESDA kailangan magbayad kasi walang budget. Ano yung bilyong-bilyong kurakot na mali-maleta? Saan napunta yun? O diba?